Bago pa man sumikat ang araw sa San Carlos, maagang gumigising si Mang Paulo upang simulan ang kanyang araw sa paghahanda ng almusal at baon para sa kanyang 3 anak na nag-aaral. Sa kanilang maliit na kusina, abala si Mang Paulo sa pagluluto ng kanilang paboritong agahan, sinangag na may itlog at hotdog. Ana, Julius, Clara, halina't kumain na, tawag niya sa kanyang mga anak habang inihahain ang mainit na agahan sa mesa. Si Ana, ang panganay na abala sa pag-aaral ng kanyang mga leksyon para sa paparating na pagsusulit sa kolehiyo, ay una nang lumapit sa mesa. "Salamat tay, mukhang masarap ah," sabi niya habang naghahain ng kanin sa kanyang plato. Sumunod na dumating si Julius, na may bitbit na mga libro at mga papel. "Ang aga mo talaga gumigising tay. Salamat sa pagluto," aniya, na halatang inaantok pa. Si Clara naman, ang bunso, ay dumiretso sa mesa na may malaking ngiti sa kanyang mukha. "Wow, favorite ko. Salamat po tay," masigla niyang sabi habang umuupo. Habang kumakain ang mga bata, tahimik na pinagmamasdan sila ni Mang Paulo, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Alam niyang kailangan niyang magsumikap araw-araw upang maibigay ang kanilang mga pangangailangan, lalo na ang edukasyon ng kanyang mga anak. Pagkatapos ng almusal, agad niyang iniligpit ang mga pinagkainan at nagsimulang ihanda ang kanyang kariton ng ice cream. Kinuha niya ang malaking cooler, nilagyan ito ng yelo, at siniguradong sapat ang dami ng iba't ibang flavor ng ice cream. Kinuha niya rin ang mga plastic spoons, plastic cups, at iba pang kagamitan na kakailanganin niya para sa buong araw ng pagtitinda. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, hindi niya maiwasang mag-alala sa hinaharap ngunit pinapawi niya ito sa pag-iisip sa mga ngiti ng kanyang mga anak tuwing umuwi siyang may dalang kaunting sorpresa para sa kanila. "Tay, aalis na po kami," sabi ni Ana, habang inaayos ang kanyang bag. "Sige, mag-ingat kayo. Alagaan mo ang mga kapatid mo ha," paalala ni Mang Paulo. "Opo tay," sagot ni Ana, kasama ang kanyang mga kapatid na nagpaalam din bago tuluyang lumabas ng pinto. Ngayon mag-isa, itinulak ni Mang Paulo ang kanyang kariton palabas ng kanilang bahay, handa na para sa mahabang araw ng pagtitinda. Sa kanyang isipan, umaasa siyang sapat ang kanyang kikitain para sa susunod na mga araw. Sa bawat tulak ng kanyang kariton, dala niya ang pag-asa at pangako na gagawin niya ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. "Magandang umaga nena. Anong flavor ang gusto mo ngayon?" tanong niya sa isang bata na madalas niyang suki, na tumatakbo palapit sa kanya na may dalang barya sa kamay. "Strawberry po Manong Paulo," sagot ni Nena, na ang mga matay kumikislap sa excitement. Habang inihahanda ni Mang Paulo ang strawberry ice cream, hindi niya maiwasang maisip ang kanyang mga anak. Ang kanyang panganay na si Ana, ay nasa kolehiyo na at nangangailangan ng matinding suporta para sa kanyang pag-aaral. Ang pangalawa, si Julius, ay nasa high school at palaging nangangailangan ng bagong gamit sa eskwela. Ang bunso naman, si Clara, ay madalas magkasakit at kailangan ng regular na check-up. "Manong Paulo, bakit po kayo palaging nakangiti kahit mukhang pagod na pagod kayo?" tanong ni Nena habang tinatanggap ang cup ng ice cream. Napangiti si Mang Paulo. "Alam mo Nena, kapag nakikita kong masaya ang mga bata, tulad mo dahil sa ice cream, nawawala ang kapaguran ko. Isa pa, ginagawa ko ito para sa aking mga anak, para may magandang kinabukasan sila," paliwanag niya habang hinahaplos ang ulo ng bata. Patuloy ang paglibot ni Mang Paulo sa kanyang kariton. Sa bawat kanto, bawat eskinita, may mga bata at matatanda na naghihintay sa kanya, na para bang mga bulaklak na sabik sa sikat ng araw. Sa bawat scoop ng ice cream na kanyang ibinibigay, isang piraso ng kanyang pagmamahal ang kanyang naibabahagi. Habang papalubog ang araw, patuloy pa ring umiikot sa mga kalye si Mang Paulo para maubos ang natitirang ice cream. At maya-maya maghahanda naman siya para sa kanyang gabi ng pagtitinda ng balot. Kahit pagod, kailangan niyang magpatuloy. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak at ang kanilang pangangailangan, na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang bawat araw. Hindi madali ang buhay, lalo na sa pagiging magulang na mag-isa. Ngunit sa bawat pagtulak ng kariton, sa bawat ngiti at pasasalamat ng kanyang mga suki, natatagpuan ni Mang Paulo ang kanyang dahilan upang hindi sumuko. Ang pagmamahal sa kanyang mga anak at ang pangarap ng mas magandang bukas para sa kanila. Sa pag-usad ng hapon, nang ang araw ay nagsimula ng magpaalam at ang kalangitan ay unti-unting nagbihis ng ginto at pula,
Si Mang Paulo ay patuloy pa rin sa pag-ikot sa kanyang kariton ng ice cream sa mga kalsada ng San Carlos. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng makaramdam ng kapaguran mula sa buong araw na pagtutulak, ngunit ang kanyang diwa ay puno pa rin ng sigla, lalo na kapag nakikita niyang nagagalak ang mga bata at matatanda sa simpleng kasiyahan na dala ng kanyang ice cream. Sa isang mas tahimik na bahagi ng parke, kung saan bihirang magpunta ang karamihan, napansin niya ang isang matandang lalaki na tila hirap na hirap sa paglalakad at paminsan-minsang tumitigil para magpahinga. Ang mukha ng matanda ay halatang pagod, at ang kanyang mga mata ay malungkot sa bawat hakbang. Naawa si Mang Paulo. Bilang isang lalaking matagal nang nagdurusa sa mga pagsubok ng buhay, naintindihan niya ang pakiramdam ng pagiging mag-isa at pagod. Marahan niyang itinabi ang kanyang kariton at nilapitan ang matanda. "Manong, mukhang pagod na pagod kayo. Gusto niyo po ba magpahinga muna? May dala po akong tubig, ice cream at tinapay, baka gusto niyo pong magmeryenda," alok ni Mang Paulo, na may pag-aalala sa kanyang tinig. Tumingala ang matanda, ang kanyang mukha ay bahagyang nagliwanag sa pagpapasalamat. "Salamat iho. Hindi ko inaasahan ang iyong kabaitan. Matagal na akong hindi nakakatanggap ng ganitong atensyon," sagot ng matanda, habang tinatanggap ang iniaabot na tubig at ice cream na nakapalaman sa tinapay. Umupo silang magkatabi sa ilalim ng isang malaking puno. Habang kumakain, nagsimula ang matanda magkwento tungkol sa kanyang mga paglalakbay. "Matagal na akong naglalakbay, anak. Marami na akong napuntahan at naranasan, ngunit bihira na akong makatagpo ng taong may malasakit sa kapwa." Nakinig si Mang Paulo, ang kanyang puso'y puno ng habag at paghanga. "Manong, kahit papaano, naway nakapagbigay ako ng kaunting ginhawa sa inyo ngayong araw. Lahat tayo ay nangangailangan ng tulong paminsan-minsan," aniya. Nang magpaalam na ang matanda, may ngiti sa kanyang labi. "Salamat iho sa iyong kabutihan. Nais kong magbalik bukas upang magbigay ng pasasalamat. Hindi ko man kayang bayaran ang iyong kabaitan, may munting bagay akong nais ihandog sa iyo." Nagtaka man, hindi na nagusisa pa si Mang Paulo. Sa halip, nagpaalam siya sa matanda ng may paggalang at pag-asa na muling magkikita kinabukasan. Ang pagkakataong iyon ng pagtulong ay nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan, higit pa sa kanyang inaasahan. Kinabukasan, dala ang parehong pag-asa at pagtataka, maaga siyang bumalik sa parehong lugar, umaasa na muli niyang makikita ang matandang lalaki, hindi alam na ang pagkikita nilang iyon ay magiging simula ng isang kakaibang kabanata sa kanyang buhay. Kinabukasan, sa parehong oras at lugar kung saan niya nakilala ang matandang lalaki, maagang dumating si Mang Paulo, dala ang kanyang kariton ng ice cream at ang parehong pag-asa na muling makita ang matanda. Naghahalo ang kanyang kaba at pananabik habang inaantabayanan ang pagdating ng matanda. Sa kanyang paghihintay, pilit niyang inaalis sa isip ang mga pag-aalala sa araw-araw na buhay, kahit papaano'y nadarama niya ang kakaibang kapanatagan sa muling pagkikita nila. Hindi nagtagal, lumitaw ang matandang lalaki, dala ang isang lumang bag na yari sa ratan. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag, at sa kanyang mga mata ay makikita ang sinseridad at pasasalamat. "Magandang hapon, Mang Paulo," bati ng matanda, na may ngiti sa kanyang labi. "Magandang hapon rin po, Manong. Nag-alala po ako baka hindi ko na kayo muling makita," tugon ni Mang Paulo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at kagalakan. "Nangako akong babalik, at narito ako. Hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan," sabi ng matanda. "Tulad ng sinabi ko kahapon, may dala akong munting handog bilang pasasalamat sa iyong ginawa." Sa pagkasabi nito, ibinaba ng matanda ang kanyang bag at dahan-daang inilabas ang isang lumang ice cream container. Ang container ay lumang-luma at may ukit na mga simbolo na hindi pamilyar kay Mang Paulo. "Ano po ito, Manong?" tanong ni Mang Paulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. "Ito ang mahiwagang ice cream container," sagot ng matanda. "Hindi ito ordinaryong lalagyan. Ang container na ito ay naglalaman ng ice cream na hindi nauubos, kahit gaano karami ang iyong kunin." Hindi makapaniwala si Mang Paulo. "Hindi nauubos? Paano po nangyari iyon?" Ngumiti ang matanda. "Ito ay may kakaibang kapangyarihan. Isang regalo para sa mga taong may mabuting puso tulad mo. Gusto kong ito ay magamit mo para sa iyong pamilya, at para na rin makatulong sa iba pa, katulad ng ginawa mo para sa akin." Nang mga sandaling iyon, puno ng pagtataka at hindi makapaniwalang damdamin si Mang Paulo. Nag-aalangan siya na tanggapin ang regalo. "Ngunit Manong, bakit po sa akin ninyo ibibigay ito?
Hindi po ba mas marami pang ibang nangangailangan? Iho, tugon ng matanda, ang tunay na kabutihan ay bihirang makita, at dapat itong gantimpalaan. Nakita ko ang iyong puso, at nararapat lamang na ikaw ang magtaglay ng container na ito. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, dahan-daang lumapit si Mang Paulo at tinanggap ang mahiwagang container. Salamat po Manong. Pangangalagaan ko po ito at gagamitin para sa kabutihan. Alam ko iyan Mang Paulo, sabi ng matanda, bago siya dahan-daang umalis, na tila isang anino na naglaho sa liwanag ng umaga. Tinitigan ni Mang Paulo ang container, ang isip ay puno ng mga plano kung paano niya ito magagamit para mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya at ng kanyang kapwa. Sa araw na iyon, hindi lamang ice cream ang kanyang itinitinda, kundi pati na rin ang pag-asa at kabutihan. Sa kanyang pag-uwi, bitbit ang bigat ng pagtataka at pag-asa. Si Mang Paulo ay halos hindi makapaghintay upang subukan ang kapangyarihan ng mahiwagang container na ibinigay sa kanya ng matandang ermitanyo. Pagdating sa bahay, maingat niyang inilapag ang container sa kanyang munting kusina, ang lugar na saksi sa marami niyang pagsisikap at pagtitiis. Bago siya maghanda para sa gabi ng pagtitinda ng balot, hindi na siya nakatiis at nagpas siyang subukan ng container. Hinawakan niya ang scoop, na may bahagyang panginginig sa mga kamay na dulot ng pinaghalong kaba at excitement, at kumuha ng isang malaking scoop ng ice cream. Inilagay niya ito sa isang mangkok, at agad niyang napansin ang tila mahiwagang pangyayari. Habang tinititigan niya ang container, namangha siya nang makita niyang dahan-daang napupunan ito ng bagong ice cream, eksaktong kapareho ng dami ng kanyang hinango. Para itong isang ilog na kusang napupunan pagkatapos ng bawat kuha sa container. Hindi siya makapaniwala, ito ay tila isang panaginip. Kamangha-mangha, bulalas ni Mang Paulo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamangha. Napuno ang kanyang mga mata ng luha, hindi lamang dahil sa kababalaghang nakita, kundi dahil na rin sa pag-iisip ng malaking tulong na maibibigay nito sa kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malalim na pasasalamat na yamakap sa kanyang puso. Alam niyang ito ay hindi lamang regalo para sa kanya, kundi isang pagkakataon upang maging mas mabuting tao at makatulong sa mas marami pang nangangailangan. Nang gabing iyon, habang inihahanda niya ang kanyang mga panindang balot, patuloy na naglalaro sa isip niya ang mga posibilidad. Naisip niya ang mga ngiti ng mga batang madalas niyang pagbigyan ng libreng ice cream, at kung paano niya ngayon mas madalas pang magagawa iyon nang hindi nababahala sa gastos. Pagkatapos magtinda ng balot, sa kanyang paglalakad pa uwi, dala-dala ni Mang Paulo ang isang bagong sigla. Sa kanyang isip, umuusbong na ang mga plano kung paano niya mas pahahalagahan ang kanyang bagong kayamanan. Nais niyang ibahagi ang kanyang biyaya, hindi lamang sa pagbibigay ng ice cream kundi sa pagpapalaganap ng kasiyahan at kabutihan. Sa pagdating niya sa bahay, dala ang isang puso na puno ng pasasalamat at mga mata na puno ng pangarap. Alam ni Mang Paulo na ang bukas ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, isang kabanata ng pagbibigay at pagmamahal. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya isang simpleng magbabalot at mag-ice cream, kundi isang tagapagbigay ng walang hanggang kasiyahan at pag-asa sa kanyang komunidad. Simula nang matanggap ni Mang Paulo ang mahiwagang container, naramdaman niya ang isang kahangahangang pagbabago sa takbo ng kanyang negosyo. Hindi lamang dahil sa hindi na nauubos ang kanyang supply ng ice cream, kundi pati na rin sa napapansin ng kanyang mga suki na mas sumarap pa ito kaysa dati. Isang mainit na hapon, habang abala si Mang Paulo sa pagtitinda sa tabi ng isang paaralan, isang grupo ng mga estudyante ang lumapit sa kanyang kariton. Manong, mas masarap yata ang ice cream niyo ngayon. Parang mas creamy at yung lasa, talagang natatangi, sambit ng isang batang babae, habang ninanamnam ang kanyang vanilla ice cream. Napangiti si Mang Paulo. Talaga, salamat naman at nagustuhan nyo. Baka dahil masaya lang ako habang ginagawa ko ito, kaya sumasarap din ang lasa. Pabirong tugon niya, itinatago ang tunay na dahilan, ang mahiwagang container. Manong, ako rin po, feeling ko mas masarap nga. Everyday na po ako bibili, excited na sabi ng isang batang lalaki na kumakain ng chocolate ice cream. Habang dumarami ang mga bumibili, hindi lamang mga bata kundi pati na rin ang mga matatanda, naging usap-usapan sa komunidad ang kakaibang sarap ng ice cream ni Mang Paulo. Ang balita ay kumalat hindi lamang sa kanilang barangay kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Paulo sa lilim ng isang puno, lumapit sa kanya si Aling Marta, isang matagal na niyang suki.
Mang Paulo, ano ba ang sikreto mo? Iba talaga ang lasa ng ice cream mo ngayon, parang may idinagdag ka yatang espesyal na sangkap, pusisa ni Aling Marta, may halong katuwaan at pagtataka sa kanyang mga mata. Ah, wala naman po, Aling Marta. Siguro po dahil sa pagmamahal na rin po na nilalagay ko sa paggawa ng bawat scoop, tugon ni Mang Paulo, pilit itinatago ang tunay na dahilan sa likod ng kakaibang sarap ng kanyang ice cream. Totoo nga na masaya si Mang Paulo sa kanyang ginagawa, ngunit alam niyang ang lihim sa likod ng napapansing pagbabago sa lasa at kalidad ng kanyang produkto ay ang mahiwagang container. Ngunit pinili niyang panatilihin itong lihim, sa takot na baka may mga hindi magandang kahihinatnan kung ito'y malaman ng iba. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang dumami ang kanyang mga suki. Ang dating sapat lang nakita para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya ay naging higit pa, at ito ay nagbigay daan para masuportahan niya ang edukasyon ng kanyang mga anak nang walang alalahanin. Sa bawat papuri at pasasalamat na kanyang natatanggap mula sa mga kumakain ng kanyang ice cream, lalo lamang tumitibay ang kanyang pasasalamat sa matandang ermitanyo. Ang simpleng regalo na iyon ay hindi lamang nagpabago ng kanyang kapalaran kundi nagbigay din ng kaligayahan sa maraming tao. Sa kanyang puso, ipinangako ni Mang Paulo na gagamitin niya ang biyayang ito sa pinakamabuting paraan na kaya niya, bilang pasasalamat sa hindi inaasahang pagpapala na kanyang natanggap. Dahil sa tuloy-tuloy na paglago ng kanyang negosyong ice cream, hindi na kinailangan ni Mang Paulo na magtinda ng balot sa gabi. Ang kanyang mga gabi, na dati-rati puno ng kapaguran at paglalakad sa kahabaan ng mga kalsada ng San Carlos upang magtinda, ay ngayon ay nagbibigay daan sa mas maraming oras kasama ang kanyang pamilya at sa pagpapahinga. Sa pag-ipon para sa matrikula ng kanyang mga anak, napansin niyang mas mabilis na itong naiipon kumpara noon. Isang araw, habang nakikipag-usap siya sa kanyang kaibigan at kapwa negosyante na si Mang Ernesto, nabanggit niya ang kanyang plano na magtayo ng pwesto sa bayan. Mang Ernesto, iniisip ko po na baka oras na para magtayo ako ng sariling pwesto sa bayan. Hindi na rin kasi biro ang magtulak ng kariton araw-araw, pagbabahagi ni Mang Paulo habang nakaupo sila sa lilim ng isang puno, malapit sa kanyang lumang ruta ng pagtitinda. Tamang desisyon yan, Paulo. Kitang-kita naman ang paglago ng iyong negosyo. At sa totoo lang, mas magiging maginhawa para sa iyo at sa mga suki mo kung may pwesto ka na, sagot ni Mang Ernesto, habang tumatango sa paghanga. Oo nga po, napapagod na rin ang mga tuhod ko sa kakatulak ng kariton. At saka, gusto ko ring bigyan ng mas magandang kinabukasan ang mga anak ko. Malaki ang maitutulong ng isang matatag na pwesto para sa pag-aaral nila, paliwanag ni Mang Paulo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa at determinasyon. Sa tulong ng naipon niyang pera mula sa pagtitinda ng ice cream at sa ilang utang na rin mula sa kaibigan, nagtayo si Mang Paulo ng isang maliit ngunit kaakit-akit na ice cream shop sa gitna ng bayan. Ang kanyang bagong tindahan ay pinangalan ng Paulo's Sweet Treats, na agad naging hit sa mga lokal at turista. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga bagong mesa at upuan sa labas ng kanyang tindahan, dumating ang kanyang anak na si Ana. Tay, nakakabilib po talaga itong nagawa nyo. Proud na proud po ako sa inyo, masayang sabi ni Ana, habang inaayos ang mga menu sa mesa. Salamat anak, lahat ng ito, para sa inyo ng mga kapatid mo. Gusto ko lang na magkaroon kayo ng magandang kinabukasan, tugon ni Mang Paulo, habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na abala sa pag-aayos. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan at pagmamalaki. Alam ko po tay, at sobrang nagpapasalamat kami sa inyo. Sana isang araw, makatulong din ako sa pagpapalago ng negosyo, sabi ni Ana, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at pagmamahal. Darating ang araw na yan anak. Alam kong may magandang kinabukasan kang naghihintay, sabi ni Mang Paulo, ang kanyang mga salita ay puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa mga sumunod na taon, naging matagumpay ang Paulo's Sweet Treats. Hindi lamang ito naging lugar kung saan maaaring mag-enjoy ang mga tao ng masarap na ice cream, kundi naging simbolo rin ito ng pagmamahal at dedikasyon ni Mang Paulo para sa kanyang pamilya at kapwa. Sa kanyang puso, alam niyang ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nagbunga, at ang mahiwagang regalo na kanyang natanggap ay tunay na nagdala ng walang hanggang kasiyahan hindi lamang sa kanya kundi sa marami pang iba. Sa paglipas ng mga taon, patuloy ang pag-unlad ng negosyo ni Mang Paulo, ngunit higit pa rito ang kanyang naipundar, ang edukasyon ng kanyang mga anak.
Ang kanyang panganay na si Ana, sa tulong ng pagpupursige at suporta ng kanyang ama, ay nakapagtapos bilang isang arkitekto. Isang araw, habang sila'y nag-uusap tungkol sa bagong bahay na ididisenyo mismo ni Ana, hindi maiwasan ni Mang Paulo ang makaramdam ng labis na kasiyahan at pagmamalaki. Tae, hindi po sana ako nakarating sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi dahil sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sambit ni Ana, habang ipinapakita sa kanyang ama ang mga plano at disenyo ng bahay. Ana anak, ikaw ang nagtrabaho ng husto para dito. Ako'y nagbigay lamang ng kaunting tulong. Nakakataba ng puso na makita kang matagumpay, tugon ni Mang Paulo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Tay, parte po kayo ng bawat tagumpay ko. At gusto ko pong ibalik ang biyayang ito sa iba, katulad ng ginawa nyo, sabi ni Ana, hawak ang kamay ng kanyang ama bilang tanda ng pasasalamat at pagmamahal. Sa kanilang bagong tahanan, hindi lamang pamilya ni Mang Paulo ang nakinabang sa tagumpay ng negosyo, kundi pati na rin ang kanilang komunidad. Bilang pagpapahalaga sa edukasyon at sa kanyang sariling karanasan sa kahirapan, sinimulan ni Mang Paulo na tulungan sa pag-aaral ang mga batang may potensyal ngunit kulang sa pinansyal na suporta. Isang araw, sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Paulo's Sweet Treats, isang maliit na seremonya ang ginanap sa tindahan, kung saan ilang mga batang iskolar ang binigyan ng pagkilala. Doon, nakilala ni Mang Paulo si Mark, isang batang lalaki na isa sa mga benepisyaryo ng scholarship. Manong Paulo, maraming salamat po sa tulong nyo. Dahil po sa scholarship nyo, makakapagtapos na ako ng high school at makakapag-college pa, masiglang sabi ni Mark, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa. Mark, walang anuman iyon. Ang importante ay gamitin mo ang oportunidad na ito para makamit ang mga pangarap mo. Tandaan mo, ang edukasyon ang magbubukas ng maraming pinto para sa iyo, payo ni Mang Paulo, patuloy ang kanyang paghikayat sa mga kabataan na magpursige sa kanilang pag-aaral. Sa tabi, nakamasid ang ina ni Mark, na lumapit at mahigpit na nakipagkamay kay Mang Paulo. Mang Paulo, hindi ko po maipahayag kung gaano kami nagpapasalamat sa inyo. Binago niyo ang buhay ng aking anak, maluhaluhang sabi niya. Talagang nagagalak ako na makatulong, sagot ni Mang Paulo, na may kasiyahang nararamdaman sa pagtulong sa iba na makamit ang kanilang mga pangarap, katulad ng kanyang mga anak. Habang papalubog ang araw, nakatayo si Mang Paulo sa labas ng kanyang ice cream shop, pinagmamasdan ang mga batang masayang kumakain ng ice cream. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, hindi lamang dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo kundi sa kanyang naging bahagi sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan. Ang mahiwagang regalo ng container na hindi nauubusan ng ice cream ay naging simbolo ng walang katapusang pag-asa at kabutihan, hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong komunidad.